Sa pagremedyo ng mga sira at paglinis ng tumi sa tahanan opisina, ang maaasahan mo ay Inko. Oh, Inko. 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 Oh, Inko. 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 Oh, Inko. 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 Oh, Inko. Inko. Masarap ang panalo, pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicolab, ito ay atin, sa court ipakita. Saturday is another ball day. Marhay na hapon sa Indugabos, mga kasurog. This is your Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. We are now in our playoffs. Two top teams from their districts will fight each other to secure the next slot para naman sa ating semis. Ito na nga, partner, yung sinasabi nating Hell Week. But exciting games headed in our way. Day 1 ng ating playoffs, 6 best teams but only one will be crowned as champion. Kita mo naman sa ating venue ngayong araw dito sa loob ng covered court, marami ng tao ang gustong manood o suportahan yung kanilang mga paboritong teams. We welcome you all here inside the Ligao covered court. Dito pa rin yan sa Sunflower Capital of Albay. Walang iba kundi ang Ligao City. Mainit na mainit ang ating unang bakbakan sa pagbubukas ng ating playoffs ng Ako Bicol Cup 2022. Magtatapatan ang Team Santo Domingo at Team Legazpi. We can see also, partner, ang mga key players of both teams na dapat nating abangan. We first take a look at Santo Domingo and we have Kent Fred Segura. And sa Team Legazpi naman, we have Jomar Santos. Sino sa dalawang mga galing na players na to ang magbibitbit sa kanilang koponan sa unang panalo dito sa ating quarterfinals? Nagbabalik po ang inyong abang lingkod, yours truly, Kapatner Morgan. At syempre, hindi makukompleto ang Ako Bicol Cup without this very enthusiastic at nag-iisang Coach Kyle Marilla. Napakaganda naman ng introduction, pero magandang hapon po, especially those who are watching sa ating live coverage. Now, we are down to top 6 teams. Doon nga sa ating sa first round at pinangalanan ko nga tong Sweet 6 Warfare. I'm so thrilled to see what is going to happen in this quarterfinals.
And well, ako thrilled na thrilled din Coach Kyle, and sa matter of fact medyo kinakabahan sa mga sandaling ito. Para pang paalis ng kaba, tingnan natin ang isang maganda. Ang kasama natin sa courtside, Miss Carmela Hernandez. Magandang hapon mga kasurog, live na live tayo dito sa Ligao City Gymnasium, and this is the second round, the quarterfinals. And for our first matchup game today, walang iba kundi ang Santo Domingo versus Legazpi. Kaya bago natin to simulan na mainit na bakbakan, we are live sa Ako Bicol Partners page, Ako Bicol TV at sa page ng Representative Zaldico para sa ating live broadcast ng Ako Bicol Cup 2022. And we encourage you to support us by hitting the like, share button para maging updated kayo at the same time mapanood ang ating live broadcast in different places around the world. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. Ayan. Nawala na yung kaba ko, Carmela. maraming salamat. Coach, bago natin simulan ang bakbakan na ito, pahapyawan muna natin yung standings ng mga manlalaro sa ating first round ng Ako Bicol Cup 2022. Yeah. Unahin natin dyan yung Team Santo Domingo. They are the top seed sa first district because of their record 5-0. Talagang nakita natin how fast and how good their run and gun offense doon sa kanilang standing, because lahat ng mga laban nila ay ibinaon nila ng todong-todo yung mga kalaban nila. And pagdating naman sa Team Legazpi, because of that loss sa Team Daraga, the powerhouse team of Team Daraga, pangalawa sila. Top number 2 sila sa standing nila in the second district. Ayan. So, marami pa rin nagtatanong until now kung ano yung format ng game na to. So, pwede ba nating mapahapyawan muna yan, yung ating game format? O Yep. tournament format? Yeah, partner. In our first round, we have 18 teams na naglalaban-laban para dito sa Ako Bicol Cup 2022. And they are divided into 3 brackets. Yun na nga yung tatlong distrito ng Albay, the first, second, and third district. And the top 2 in every bracket or in every district will advance to the second round. Ito na nga yung Sweet 6 Warfare. And of course, the top 4 teams naman na dito sa ating single round Rubin format for the second round ay will advance to the semis, and the 2 winning teams sa dalawang matchup na yan sa semifinals will advance to the finals and will try to capture that 200 pesos and will be crowned as the first champions of Ako Bicol Cup 2022. Wow. Yes, ang ating headline for today ay putting a fight sa unang bakbakan ng ating Ako Bicol Cup ano yun? Sweet 6 Warfare. Sweet 6 Warfare. Sa tingin mo, partner, ano ba ang dapat na asahan natin sa dalawang magaling na kupunan na ito? Kasi both of them naman are strong contenders in their respective districts. Yeah, they already put a good fight because these two teams are very good in executing their offense and defense. Pero ngayon nga, you have to throw all the numbers from the first round and you have to move on dito sa ating second round para ma-double up mo yung mga productions mo and hopefully makakuha ka ng unang panalo, because every game right now is so important. You cannot afford to lose at least 2 games kasi bababa ang chance mo para maka-advance ka sa semifinals. Yun. So, sige, bulat-latin natin ang Team Santo Domingo. Ano ba meron sa Team Santo Domingo? Yeah, kung susundan natin ang stats ng Team Santo Domingo right now, they are the ring masters because of how good they execute their offensive plays. Meron nga silang 41% sa 3-point field goal. Ibig sabihin, almost half of their attempts sa 3-point country ay pumapasok, and that is because then nagkakaroon sila ng second chance points kasi nandan din sa kanila ang the number 1 rebounding guy ng Ako Bicol Cup. Walang iba si Patrick Banyares na aabangan din natin because of his inside presence. Madadala niya ba ang Team Santo Domingo sa unang panalo dito sa ating second round? Well, yan ang aalamin natin sa ating courtside girl na si Carmela Hernandez kung yan nga ba ang gagamitin ng Team Santo Domingo sa laban na ito. Carmela? Nakausap ko Coach Morgs and Coach Kyle, ang number 1 player, rebounding guy ng Santo Domingo, walang iba kundi si Patrick Banyares. And sabi niya, he will be on fire this game. Lalo na nasa quarterfinals tayo. And we should expect more dahil mas gagalingan niya pa daw at mas ibibigay niya daw ang kanyang lakas sa mga laro ngayon. Back to the panel. Yes, thank you so much once again, Carmela Hernandez. And let's dig in naman dito sa kupunan ng Legazpi. Yeah, they are the kryptonite of this Ako Bicol Cup. Definitely, the loss kontra dun sa Team Daraga,
parang ano lang na konti na lang sana mananalo sila doon, but definitely they are stopping the Superman of this Ako Bicol Cup 2022, the super teams actually ng ito, because they have 68% sa defensive and offensive rebounds per game nila and 22 points 22% sa 3-point field goal per game. So ibig sabihin they are clicking inside and out sa kanilang laban ngayon, pero definitely they have to do what it takes to control the fast-paced game of Santo Domingo. Nasabi mo, in and out, they're doing it well. So alamin natin kay Carmela kung yun nga din ba ang gagamitin uli nitong team ng Legazpi sa laban na ito. Carmela? Yun na nga, Coach Kyle and Coach Morgs. According sa ating stats, Kryptonite is daw the Team Legazpi, and sabi nga ng head coach nila na si Boy De Luna, medyo daw alanganin daw sila para tawagin daw ang Kryptonite, pero dahil daw sa mga nangyari past issues according sa kanilang import, pero dahil daw ngayon medyo tiwala pa rin daw sila sa kanilang players at sa bawat isa, at yun na lang daw ang kanilang key para maging mapanalo ngayong araw. Balik sa inyo, Coach Morgs and Coach Kyle. Once again, maraming salamat sa napaganda nating courtside babe, si Carmela. And pag-usapan naman natin, Coach, ang mga key player matchup natin ngayong hapon na ito. For Santo Domingo, we have Kent Fred Sigura. Yeah, definitely Diba? Kentoy Sigura right now is the hawk eye of this team because of the transition offense na binibigay niya dito sa Team Santo Domingo. Nakita naman natin during their last performance kontra dun sa Team Malinaw, the number 2 team ng First District. Nakakuha siya doon ng 39 points, 5 rebounds, 1 assist, and 3 steals. So definitely ito sasandalan ulit to ng Santo Domingo. Alright, and yun ang sa Santo Domingo. How about naman po sa Legazpi? Sino yung ating key player dyan? We have, of course, Jomar Santos. Yeah. Coach. Yan nga, tatawagin ko siyang The Void because of his performance kontra dun sa team nito. During that first quarter, kontra nga dun sa team nito, medyo off sila pero they catch up to the pace na gustong i-dictate ng team nito. And fortunately, nanalo sila with a beauty of a basketball. And Jomar Santos, 20 points, 4 rebounds, and 1 assist. Alright, so para mas makilala natin yung mga players natin at ano ba ang kanilang gagawin sa larong ito. Alamin natin yan sa pagbabalik ng ating courtside girl na si Miss Carmela Hernandez. Carmela! Yun na nga, Coach Morgs and Coach Kyle, kasama na natin ang key player ng both teams. Walang iba kundi si Kent Fred Sigura ng Santo Domingo at si Jomar Santos ng Team Legazpi. So Kent, matanong ko lang, we are already here in our second round, the quarterfinals. Ganun pa rin po ba ang ipapakita nyo like sa first round at ngayon? Ayun, stick lang kami sa rules namin tsaka yung mga sinasabi ng coach namin para consistent yung ano namin sa first round hanggang sa dulo na. And this is your chance. Meron ka bang gustong batian? Binabati ko po yung yung mga sumusuporta sa Santo Domingo. Sana wag sila magsawang sumuporta, mga pamilya ko diyan sa Davao. Thank you, Kent, and good luck. So Jomar, how does it feel na kabilang kayo ngayon sa quarterfinals at kayo na lang na 6 teams ang maglalaro? Siguro masaya kami, nakapasok kami sa second round. Kahit na yung mga start namin, puro low start kami. Lagi kaming tambak eh. Tapos pagdating sa dulo, doon lang kami panalo eh. So ngayon, sana mabago namin yung ganung sa amin. Sana umpisa pa lang, go hard na. Any shoutouts? Binabati ko yung mga supporters ng Legazpi at saka ng Ako Bicol at saka yung family ko sa Bulacan. Thank you, Jomar, and thank you, Kent. Once again, good luck. Balik sa inyo, Coach Morgs and Coach Kyle. Once again, maraming salamat, Miss Carmela Hernandez. And now let's turn it over to our arena announcer para po sa ating mga starters for this ball game. Good afternoon, basketball fans! We are live here inside the Ligao Gymnasium, the sunflower capital of Albay, Ligao City! And this is the second round of the inaugural season of Ako Bicol Cup 2022.
Brought to you by Congressman Saldico and ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. And this is the first match of today's triple header for your Sweet 6 Warfare. Now, let's meet our starting lineup from your both teams. From your team, Legacy. At forward, number 34, Ramon Menamar. And proud forward, number 19, Jonas Santos. At center, number 31, Aymar Sabayo. At guard, number 9, Joshua James Diaz. And at guard, number 16, Jonathan Del Rosario. And now for your team, Santo Domingo. At forward, number 6, JC Kaiser Galing. At forward, number 15, Char Balbi. At center, number 22, James Valderrama. At guard, number 16, Lily De La Cruz. And at guard, number 20, Ketoy Segura. Head coach for Team Legacy, Boy De Luna, and for Team Santo Domingo, Paulo Viñas. Our game's officials are Dennis Sasoluya, Donald Porter, and Noel Salomon. At ito na nga po ang ating unang tapatan sa ating Sweet 6 ano yun? Warfare. Santo Domingo and Legazpi. And yung mga starters natin para sa Santo Domingo, we have De La Cruz, Segura, Garing, Balbin, Biñas, at sa Legazpi naman, Coach. Del Rosario, Diaz, Minghamal, Santos, and Sabayo. At ito na nga, ang unang tira, pero wala yon. Sablay ang unang try nitong si Mengamal for Legazpi. Now it's Santo Domingo's ball. Ayan po. They just started the Sweet 6 Warfare. Alam mo partner, nakita natin dito sa starting 5 ng Team Legazpi. They want to get Menghamal going early dito sa ating ball game because nga medyo maalat si Menghamal during the past games, pero nung sa tima nito nakakuha niya din naman yung kanyang outside shooting. So we will see kung ganun nga talaga o magte-take effect ang mga perimeter shooting and even the outside shooting of this guy, Menghamal. Pero nakuha po ng mga taga Santo Domingo ang unang puntos ng laban na ito courtesy of Segura. At hindi nga tayo nagkakamali sa ating key players. Segura making that first blood sa ating scoring. Yes. As expected, ano coach? Pero ayun! Ang gandang pasa yun para kay Santos. Why was that? Sabayo. Garing. Mula sa labas. Wala. Na-rebound ni Del Rosario. To Diaz. Nahirapan dun si Diaz. Pero nandun ang kanyang kakampay. Si Sabayo, balik kay Diaz. Pumasok sa paint. Hirap na hirap. Eto na ang mga taga Santo Domingo with another pointer from Segura. Yan yung sinasabi ko sa iyo partner, because of this transition offense ng Team Santo Domingo, mahihirapan dito ang Team Legazpi kasi yun din ang pinakita ng tima nito during that last game, yung kanilang fast pace. So kailangan dito na yung grit and grind defense ng Legazpi ay mamutawi kaagad dito. Ayun na, si De La Cruz, unang tira niya mula sa labas, wala. Nasa mga taga Legazpi na ang bola. Diaz from Del Rosario. Diaz tried that long two, wala. Pero natapik ng mga naka-green ng mga taga Santo Domingo ang bola palabas, kaya the ball will remain sa team ng Legazpi. Sabayo, Tomengamal hesitates to shoot, pinasa kay Diaz.
Diaz looking for a teammate. At na i-dish out palabas kay Santos. Wala ang long shot na yon. Garing. Nandun si Diaz para siyempre kontrahin siya. And there goes that big guy. Barameda. That's Valderrama. Valderrama. Nakakuha kaagad ng puntos doon pero nasa labas. Pinakita Oo. niyang outside stroke ni James Valderrama. Sinubukan muna yung tira niya sa labas bago siya kumana sa loob siguro, no? Ayan na. Kumana na nga sa loob itong si Santos for Legazpi. Segura from the parking lot. Yes! That's a long three for Segura. Sigura with the 7 points ng Team Santo Domingo. Talagang they want to Segura to get going early dito sa ating ball game. Kaya kailangan nito mag-match up as we take a look at this replay. The 3-point shot by Kentoy Segura. Ayan, and that slow-mo was brought to you by Willie and Sons. Basta Appliances, Willie's. Ayan na po, nag-aagawan. Napunta sa mga naka-green ng bola. And another transition, 2-on-1. Wala yung sabla yung tirang yun ni De La Cruz. I think he was intimidated by the presence of Del Rosario there. Del Rosario now. Nakapuntos na ang starting point guard ng Team Legazpi. Pero bumawi naman kaagad itong si Garing. This is the game of Santo Domingo. Again, that run and gun offense of Santo Domingo. Ang question right now for the Team Legazpi, how do you control the pace na gustong i-put up dito ng Santo Domingo? Yun ang mga dapat masagutan ng mga katanungan ngayong hapon na to. The meantime, nakabusludo ng mga taga-Team Legazpi. Siguro now, another 3-point attempt. Wala. This time, medyo malakas yung tirang yon. Ito na mga taga-Legazpi. Diaz versus Balbin. This is a Wala. good match. Parehas lefty Segura versus Diaz. Oo. Oo nga no. Parehas left-handed yan. Oo. At parehas feisty guard. So sino sa kanila ang mas magiging effective for today sa larong ito? That pass was intercepted. De La Cruz bumawi pero malakas pa rin yung tira ngayon. Ayan na ang transition play ng Legazpi from Santos to Diaz. Ayan, may mga pumapasok na dito mga VIP sa atin. Ayan, we have a rebound ng Legazpi. Santos. Now to Sabayo. Binalik. Oh, that's a traveling violation. Sayang yung play na yon from Del Rosario to Sabayo. Right now, kung ano yung inaasahan ko sa Team Legazpi, yun din mismo ang ginagawa nila. Again, that grit and grind offense ng Team Legazpi. Yun ang ginagawa nila. They are attacking early sa heart ng depensa ng Team Santo Domingo. And what about yung expectation mo naman with Team Santo Domingo? Parehas na tong dalawang team partner, hindi nila ako binibigo sa aking expectation. Nakikita naman natin the early offense of Santo Domingo, and that is why they are leading for at least 3 points right now. And nadagdagan pa yun ni Banyares. Borbe. Napunta kay Diaz sa labas, tumira, pero mukhang that shot from Diaz was a bit natapyasan yun, parang nasapal na konti, no? Score po natin 13 for Santo Domingo and 10 for Legazpi. Ang remaining time natin sa ating first quarter ay 4.55. Ang bilis ng oras, no? Grabe. De La Cruz for Santo Domingo. And that's a short shot mula sa 3-point country from Garing. Kaya nasa mga taga-Legazpi na ngayon ang bola. Sabayo looking for a teammate. Nakita si Santos. Malakas yung tira pabanda. Ayan na ang mga taga-Santo Domingo. What a shot from this guy Segura. That's a fall away shot. Medyo outbalance yun pero talagang
Very accurate yung kanyang tira. Nandun talaga yung focus niya to make that shot. And we have a whistle from the referees as we take a look at this slow-mo of that fall away shot. And that was brought to you by Inco Tools. Kung saan may Pilipino, nandun ang Inco. Partner, that's the patented shot of Kentoy Segura. Just a taste of a Manu Ginobili fall away shot. Yeah. I like that. I like those kind of shots. And right now, ang Team Legazpi naghahanap ng another two-pointer. At di naman niyang pinigo nitong si Sabayo. So ayan. 4 minutes na lang tayo sa ating first quarter. De La Cruz! Dire-diretso sa loob. Naipasa sa kanyang kakampi, si Balvin. Right now, partner, we're seeing two different playing style. Itong team Legazpi naglalaro sa ilalim, and ito naman yung kabila. Because of their speed and quickness, talagang nagkakapalitan tayo. Oo, we had nakapuntos doon si Malyapre sa kampo ng mga taga Legazpi. Ayan na yung pinapractice kanina ni De La Cruz. Grabe. Na mga 3-point shot na talagang mapapatalon ka, no? Villares, gusto sanang gumante pero sablay yung kanyang tira mula sa 3. Same ball. Mananatili ang bola sa mga taga Legazpi. Again, we are live here sa Legao Gymnasium. And 14 this seconds on the shot clock. 3-point shot was brought to you by Yashano Mall Legazpi, where shopping is always affordable. Yun. Ayan na. Del Rosario. Nag-hesitate lang doon in that Oo. on that pick and roll play si Sabayo. That is why na iwanan siya ng bola. And he was caught unaware with that sneaky pass from Del Rosario. Segura. Gives it to Banyares. Banyares dish out to Garing. Garing, papunta sa baseline. Binalik sa kanyang kakampi. Right now, kung titingnan mo, ang inside game ng Team Legazpi, mahihirapan mag-match up ang Santo Domingo as we take a look at this replay. Pero definitely, you can conquer the conquerors kung gagalaw ka ng maayos. Even the height is medyo mismatch sa ilalim, pero kung meron yung flow ng movement ng mga players mo, talagang kaya mo makipagsabayan dyan. So talagang dapat sipagan lang. Yes, yung movement mo Oo. dyan sa inside ay magiging batayan mo para ka makakuha ka ng mga scores kagaya ng ginawa ng Team Santo Domingo with De Los Reyes right now. Maybe he is an underrated center dito sa ating Ako Bicol Cup, pero he is moving so well without the ball. Yon ang maganda sa player na tong si De Los Reyes. Ano? And right now, magsiset din ng magandang play itong si Villares for Legazpi. Borbe. Humihingi ng screen. Binalik na lang kay Villares ang bola at ibinalik din sa kanya. Two-man play and that's good. Shot put! Yung shot put ni Oo. Borbe. And right now, Santo Domingo. Oops. Yeah, that guy, Winfield, dropping it in for Team Santo Domingo. 24-16 po ang ating score. 2:21 remaining sa ating ball game. Leading po ang Santo Domingo. Pero natapyasan po ang kalamangan na yon ng Santo Domingo with that jumper from Villares. Segura. Again, banking it in is Segura. That drop step of Segura, talagang hindi ka dapat madala doon sa kanyang fake. Oo. Grabe. 1 foot yung tira niya, no? Borbe finds Malyapre sa loob. Pero nandun yung dalawang kalaban, Banyares and Segura. Good defense on the Team Santo Domingo. Helping out is Segura there. And coach, ayan, hinga muna tayo ng konti. Masyadong tensyonado ang unang mga minutes natin dito sa ating first quarter. And this time out pala is brought to you by Misibis Bay. Namimiss mo Your na tropical island getaway. Namimiss ko Namimiss yung mo sa na radyo mag-DJ eh. Oo, tagal na din. Isang taon na.
And right now, this is the biggest lead of the ball game. 8 points para sa Team Santo Domingo. Bakit? Because dahil ito sa transition offense ng Team Santo Domingo. Yun kaya nga yung sinasabi ko that run and gun offense of Team Santo Domingo has killed the 4 other teams sa first district. Kaya nga nasa top sila ng standing sa first district. Definitely, coach. And it's paying off. It paid off sa eliminations, and now in this particular game early in this ball game, it's paying off. Kaya ngayon ipinasok nila si Malyapre to control the rebound, pero yung interior defense ng Santo Domingo, those help defense na kailangan ng mga big guys nila ay talagang tinutulungan nila, and that is why Malyapre kanina committed that turnover. Right now, De La Cruz gives it to Waynfield sa ilalim. Open na Ang naman. ganda ng rotation ng bola, Yeah. no? Ang bilis. Sayang nga lang at na-miss ni De La Cruz yung tirang yon. Pero ito naman ang mga taga-Legazpi with Villares. Santos launches a 3. And that's good. From the Rainbow Country. Nakapasok ba yun? Yes. Hindi ko nakita sa Pumasok. Medyo may Oh. diferensya na kasi yung net ng konti. Pero that one will count. And we have Kong Jill Bongalon. Ayan, Lubako Bicol. Alvin Maganda Melgaza din. for In attendance po si Kong Rosario. Jill Bongalon. Galing pa yan ata ng Tabaco. At syempre si Commissioner Lloyd Rivera Rivera. with Boss Ino Rivera. Oo. Andyan sila ngayon. Siyempre nandito sila. All out din ang kanilang pagsusupport sa atin. same ball. Right, and we have another timeout. Team Legazpi. At a minute and 6 seconds sa atin pong first quarter of action dito po sa Sweet 6 Warfare. Ang ating pong quarterfinals. Ano, baka magtaka kayo. Ano ba yung Sweet 6 Warfare Announcing the na yan? presence Ito po yung of quarterfinals Congressman ng Robert Bicol Bicol Cup Party 2022. And this time out is being brought to you by Ellie's Eck Hotel. Set sail with us. Very pumped up tayo kanina during that pre-game Yes. natin. And syempre, thank you to the effort of our production. Oo. Dahil napakaganda ng opening natin. And abangan nyo pa ang mga susunod na games. Kaya nga ginagalingan din natin, ano? Kasi mahirap naman na ang gagaling ng nasa tech natin tapos tayo semplang-semplang. Alright, sige. Back to the ball game. 16 seconds on the shot clock. Ayan, ready na po yung team ng Legazpi, and coming in ay ang team Santo Domingo. Again, 1 minute and 6 seconds sa ating quarter. 26-21 lamang po ang Santo Domingo. Villares to Santos. Santos launches a 3. Yes! That's good! That's the second time. Yan din yung ginawa nila during that game. Yung third quarter na dalawang sunod ni Santos na 3-pointer ang nagbago sa tema nun. So dapat makontrol yan ng Santo Domingo. Yeah, because definitely Santos have the touch. At saka matangkad si Santos for kagaya niyan. Another tall guy. And all of a sudden, nasa kanila ng kalamangan. Oo, ganun ka-deadly ang mga tira sa labas. Again, that the player movement of Santo Domingo, nakita natin in that play. The cut from top ni Banyares, nakita kaagad siya ni De La Cruz. And good recognition naman sa part ni De La Cruz. Another 3! Yun. I'm telling you, Santo Domingo has to control that three-point shots made by Santos. Kailangan ma-distract nila yun at least. Pero ayun na naman ang Legazpi with Borbe putting it in. 32-28 lamang na po ang Legazpi. De La Cruz gagante. Wala. Pero nandun si De Los Reyes. Sayang din yung follow-up shot ni De Los Reyes, ano? So sa pagtatapos po ng ating first quarter between Legazpi and Santo Domingo, nakakalabag na po ang Team Legazpi with 32 points and 28 naman para sa Santo Domingo. First quarter pa lamang po yan dito po sa Sweet 6
warfare ang quarterfinals po ng Ako Bicol Cup 2022. Magbabalik po kami, dyan lamang po kayo. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life. Ito po ang second round after the eliminations ng Ako Bicol Cup 2022. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Live po kami dito sa Ligao City Gymnasium. Kapak Morgan with Coach Kyle Marilla and ang ating courtside reporter na si Carmela. Maya-maya makakakuha tayo ng report mula sa kanya. In the meantime, that signature jump shot mula kay Borbe. I love that shot put. Shot put jump shot. Number 15, And that was fouled. And this slow-mo, or this portion is being brought to you by Willie and Sons. We make things together. And in that first quarter, partner, Segura and Garing ay nananalasa sa kanilang puntos with Segura 11 points. Sa kabila naman, Jomer Santos with 11 points because of that three-pointers na ginawa niya during that first quarter. Alright, and karagdagang information, Coach, mula kay Carmela. Miss Carmela Hernandez, please come in. First quarter pa lang, but it's getting hot in here sa ating hard court, and this game is on fire right now. Nakakalamang ang Team Legazpi ngayon, but according to their coach na si Paulo Biñas from Santo Domingo, they really should work more for their defense dahil mahirap daw talaga ang laban at lalo't na ang kanilang opponent ay hindi din basta-basta nagpapatalo. And he told his players na ibigay lang ang lahat at magtulong-tulungan sa loob ng court para may panalo ang laro ngayon. Back to the panel. Maraming salamat, Carmela. Now, Santos launching another triple. Umalog yung tirang yon, pero nandun si Villares to save that shot from Santos. Segura. And will that count? Basket count. So yun, it's official. Counted po yung tirang yon ni Segura. Ito yung slow-mo natin. And this is being brought to you by Inco Tools. Kung saan may Pilipino, nandun din ang Inco. Salamat nga pala sa Inco Tools for being one of our supporters dito sa Ako Bicol Cup. And of course, Willie and Sons. Ang dami po tayo mga sponsors na nagtitiwala sa atin. Maraming salamat po. Yashano Mall, of course. Ellis Ecotel. Ayan na si De La Cruz. Ibinigay sa labas kay Segura. Do you think merong epekto kay De La Cruz yung mga misses niya
sa mga previous minutes na nakita natin. Kasi mukhang marami yung sablay na tira niya eh. Partner, if you are a scorer, you are born to score. Definitely hindi yan iinda ni De La Cruz. I know this man for quite a long time. During that Pilipinas Super League stint, nakita ko how resilient he was doon sa PSL. And this guy will not stop shooting kahit pa mumintis yan. Kasi nga, meron siyang green light to score. Meron siyang license to shoot. At yun na, ang lisensyadong tira din ng Legazpi. Segura, heavily guarded by that was Del Rosario there. So makikita na natin na talagang seryoso ng depensa nitong Team Legazpi, no? Yeah, you have to control the pace of this game. Kaya yan ang ginagawa nila. That set play na ginagawa nila sa kanilang court will definitely change the tempo of this ball game. Now it's Alvin Milagrosa shooting from the outside. At na-foul siya while making his shot. Foul on number 12, John Don Ernesto. That's his first. Second team foul. 2 shots for Alvin Milagrosa. So ang tinawagan ng foul ay si Ernesto. And Alvin Milagrosa ay nasa free throw line pa rin. His second. So that was just a 2-point attempt. No. Because he stepped on the line. Oo. It could have been a long 2 for sana. Ayun na si De La Cruz. Wala pa rin yun, pero almost. But not quite. Oo. Tama nga sabi mo. Basta tirador, talagang titira ng titira yan. Lirio. To Borbe. Nope. Short yung tirang yon. Na-rebound ni Ernesto, and Ernesto was fouled. Foul on number 14, Alvin Milagrosa. That's his first. Third team foul. Substitution, James Banico Valderrama for Nino De Los Reyes. And JC Kaiser Garing for Kentoy Sigura. There goes our arena announcer, Galing Julius Russell Porlas. I'm so impressed. Oo, batang-bata. Ang boses, mamang-mama. Nakita ko sa kanya yung sarili ko noon eh. And it's also a good thing na mabigyan din ng mga opportunities yung kagaya ni Julius Russell Porlas sa mga ganitong liga na maipakita ang kanyang talent as an arena announcer. And That's a kick. almost a takeaway there from Alvin Milagrosa, pero outbalance siya doon. Same ball with 18 seconds Yan ang on the shot clock. slow-mo ng tira. Yan ang si Del Rosario. Sigurado na yan. So lumalayo na ng konti ang Legazpi coach. Ano bang nangyayari sa Santo Domingo? It's because nawawala na yung kanilang offensive flow. They are opting to go for one-on-one sa kanilang opensa, pero in that occasion, in-score naman ni Garing. Ayan. Milagrosa missed that 3-point shot, pero nandun si Santos to clean the mess. Gagantit sana si Ernesto, pero malakas yung kanyang tira. At ayan, lapit ng konti. Ganun pa rin. Sablay. Ito na naman yung mga taga-Legazpi with Santos in full speed. Nawala yung bola. Nasa mga taga-Santo Domingo now. Garing, dire-diretso! Yes! Ganda ng lusot doon ni Garing. Talagang ito yung laruan ng Santo Domingo. That fast pace na gusto nilang gawin. Just like this replay. Oh, and this is being brought to you by Shadow Mall Legazpi, where shopping is always affordable.
This team Santo Domingo loves slicing through in every defense na nakakalaban nila dito sa Ako Bicol Cup because yun din naman magandang mentality. If you have that run and gun offense in your team, you have to attack early. You cannot afford to this team Legazpi to set their defense down sa inyong court kasi dahil nga malalaking mga mamang ito. Oo. And Team Legazpi has a good perimeter defenders like Del Rosario and Diaz. So talagang they have to take the opportunity. They have to kailangan mas mauna sila gamit ang kanilang bilis sa transition play. Diaz! Hindi pa natin naririnig talaga yung pangalan ni Diaz na pumuputok sa game na to. Del Rosario making that one and banking it in. Humihingi pa ng foul sana. Wala yung tirang yun. Ito na si Milagrosa. Gandang pasa yun from Del Rosario. At ang nakakuha si Diaz but he was fouled while putting the basket in. By number 22, James Banico Maverama, that's his first. Ito yung slow-mo. Substitution. Halding na Moragan for Roderick Reggio. So, Valderrama, 2 shots for Joshua. yung nakakomit ng foul. Konti-konti, hindi na mahulugan ng karayom ang Ligao Gymnasium. Kaya kung gusto nyo manood ng live, pumunta na kayo ngayon palang kaaga. Makikita mo, halos mapupuno na yung mga bleachers natin, no? Oo. And this is just the first matchup of our day 1 sa ating quarterfinals. Meantime, Diaz missing the second free throw at nagkaagawan ng bola. Mapupunta pa rin o mananatili ang possession sa mga naka-blue o ang Team Legazpi. Team Legazpi. Ayan, mayroon tayong timeout as we and this portion is being brought to you pala by Highlands Park. All right? Highlands Park, where fun and adventure make you feel alive. And shout out sa mga nanonood sa atin, ano? Shout out ko uli si Mr. Diggs Dorosan. Ayan, press. Mr. Diggs Dorosan, magandang hapon sa iyo. And pinapa-shout out niya din ng kanyang kaibigan na si Coach Jing Garcia. Ayan, Coach Jing Garcia, magandang hapon sa inyo. As we take a look at the bench or the huddle of Team Santo Domingo. Coach, wala ka bang mga gustong batiin dyan? Wala pa sa ngayon, Wala pa. partner. Wala pang I nagbibigay. want to focus on this game. Sige. And this three matchup. Kaya sabi ko nga dun sa mga friends ko, I'm sorry kung di ko kayo ma-shoutout because these 3 games are all intense. Oo. Wala ditong time para maka-shoutout. Sabi ko, very seldom lang yung oras para maka-shoutout. But right now, partner, balikan natin itong game. The Santo Domingo right now medyo kinakapos sa kanilang offensive rhythm and that is because yung depensa ng Team Legazpi right now are getting stronger and stronger. Kaya niyan. Talk about strong offense. Nandun na naman si Sabayo. At pinakita yung yan yung mga personalities natin na nandito. We have Kong Joey Salceda, Kong Jill Bongalon, and si Sir Christopher Ko. And of course, ang mga kasama niya, sina Sir Ino nandito rin. Dito po kami sa Ligao Gymnasium sa pag-uumpisa natin ng ating Sweet 6 Warfare o ating quarterfinals dito po sa Ako Bicol Cup. Nakapuntos doon ang mga taga Santo Domingo. At nagkaroon ng agawan sana sa bola pero the ball went out. So mapupunta yon sa mga taga Santo Domingo. Leona now to Segura. Yan yung slow mo natin kanina. Banyares. Ito na naman si Del Rosario. Ibinangga yung katawan. Binanda yung bola pero malakas yung tira. Sabayo.
pumasok sa paint. Yan, going strong. Inside is Sabayo. At he was fouled. Kasi talagang hindi siya papayagan din ng mga taga Santo Domingo. Na basta na lang araruhin ang kanilang depensa. Oh, nandun si Valderrama at si Balvin. Now Legaspi. Diaz to Del Rosario. From the outside, wala. Medyo maalat pa ang start ni Del Rosario sa ating ball game. And you don't want him to be hitten up dito sa ating ball game if you are Santo Domingo, because this guy can shoot from the outside and can penetrate the defense of Santo Domingo. Substitution. Roy Jefferson I think Santo Domingo naman is doing a good job in defending like this guy, Tikboy Del Rosario. But if you are defending well, Stickboy Del Rosario, you are not defending well sa ibang teammates niya, and that is why you are trailing by 7 points. Yun lang. And this free throw is being brought to you by Embarcadero. Same ball. Ayan, so 14 seconds on the shot clock. mananatili ang bola sa mga taga Santo Domingo, pero meron tayong narinig na buzzer or horn. Team Santo Domingo. So yun na nga, tumawag ng timeout ang Team Santo Domingo habang nasa kanila ang ball possession. Right now, Team Santo Domingo, if they want to get their offense running again, kailangan nilang dumipensa dito sa Team Legaspi, because those transition offense ay galing sa mga forced turnover na ginagawa nila sa Team Legaspi, and if they want to do it again and again dito sa ating ball game, they have to be consistent sa pagdating sa kanilang defense, especially defending the inside threat of this Team Legaspi. But because right now they are playing the inside game, which is naman alam natin sa Team Legaspi na very effective dito sa ating Ako Bicol Cup. So definitely the Santo Domingo team has to double up. Doblehin nila yung kanilang effort on the defensive end. Sabi ko nga palagi, sa point guard pa lang, while setting the play, dapat ma-distract mo na para makakuha ka ng mga or mag-cause ng turnover sa opposing team, at chances are makakuha ka ng transition play kung saan yung Santo Domingo talagang magaling. Same ball. The run and gun play that they have. Santo Domingo na with Banyares mula sa labas, tumira. Tapos ng konti, nandun yung kanyang kakampi. Sana for the rebound si Balvin, pero he lost the ball. Pero mananatili sa kanilang bola. Same ball. 10 seconds. Yan yung mga kasama natin. Mga tropa pips. Tropa pips natin from Ako Bicol. Finally, Balvin. for Balvin making that perimeter shot. Oo. Borbe, gumanti kaagad. Wala. Andun si Banyares for the rebound. And now Sigura handling the ball against Diaz. Nakalusot doon si Sigura at napasaan si Leona sa ilalim. Pero mukhang mahirap yun na sitwasyon para kay Leona. At ito na nga, nasa mga taga-Legaspi ang bola. And that's another fast break opportunity. Fast break point mula kay Borbe sa Team Legaspi. Pero gumanti naman kaagad itong si Banyares sa kampo naman ng Santo Domingo. Del Rosario setting the play for Legaspi. Sabayo. And right now we have a report from Carmela. Miss Carmela Hernandez. Pasok.
At yun na nga, this is already second quarter for a first matchup game between Santo Domingo and Team Legazpi. At kanina sa huddle ng Team Legazpi, sabi ng kanilang head coach na si Boy De Luna, sipag lang ang kailangan at tamang proseso ng kanilang ball rotation at tamang depensa for them to maintain and the lead in this game. And with this play style, it will not be impossible for them to close this game with a great win. Back to the panel. Maraming salamat, Carmela. Ayan, constant sipag ang kailangan. Sabi na Coach Boy De Luna ng Legazpi. Yan, ang gandang sneak in layup nitong si Banyares. As we take a look at our crowd. Ayan po, game 1 pa lang po ito. Yung match up 1 pa lang natin ito dito sa ating medyo nagkaroon ng konting hindi pagkakaintindihan ng mga bagay-bagay dito ngayon. Substitution. Domar Santos for And we will know from the referees or from our officials kung ano ang mga nangyayari. respective benches. Del Rosario making the first attempt sa free throw. Nagkaroon ng konting diskusyon sa part ng ating mga officials at ng coaching staff ng Santo Domingo. But I think it was settled na. And Coach Paolo Binyas was called for a T there because of the resetment to a call. And the referee will be awarding now the ball for the second shot sa free throw itong si Del Rosario. And that one is good. 51 Legazpi, 44 Santo Domingo. 2 minutes and 48 seconds remaining sa ating first half. Ibig sabihin po, nasa second quarter tayo. Leona. Hindi makalusot. Binigay kay Banyares ang bola sa labas and ganun din. Pero this time, sabi ni Leona, ilulusot ko na to using his left pero short ang tira. At eto na naman ang mga taga-Legazpi with Del Rosario. Pinasa kay Santos and pumakawala ng tira sa labas. Si Santos, wala yung tirang yon. Pero nandun siya for the rebound. Wala pa rin. And Del Rosario missing with that air ball mula sa labas. At ayan, ibabalik na ni Coach Paolo si De La Cruz. Hindi naman nakakalayo ang Team Legazpi. This is only a 7-point ball game. So kailangan lang nila talaga ng maging strong, mabalik yung depensa nila in the inside because right now, Team Legazpi, they know what are their advantage kontra dito sa Team Santo Domingo and they are capitalizing from it. And now De La Cruz. Pagka pumutok din ito sa Santo Domingo sa De La Cruz, kagaya ng mga dish out na yan, eh naku, delikado rin para sa Legazpi. Sabi nga ng mga ito, gandang pasa. That's his first penalty. Sungkit pa doon ang foul si Sigura. That's the disadvantage of playing a 2-3 zone. That backdoor plays, lalong-lalo na if you have two good guards like De La Cruz and Sigura. The connection between these two is tremendous. Nakita naman natin how they play dito sa ating doon sa ating first round. Yes. Talagang maganda na rin ang chemistry ng dalawang guards na ito ng Santo Domingo. Now it's the center of Legazpi doing the work. It's Abayo. At talagang hindi hinayaan ng depensa na mga tira siya ng maayos. Tingnan mo yan. Talagang nandun sa harap niya si Balbin. Pero yun nga lang, na foul.
At nasa free throw line ngayon. Sabayo making his first shot. Mula sa free throw. Malapit na pong magtapos ang ating second quarter. Wala yung tirang yon. Yeah. Sabayo missing the second shot for his free throw opportunities. Segura launches a 3, wala. Nasa kay Del Rosario ngayon ang bola of Team Legazpi against Leona. Talagang hindi siya nilulubayan ni Leona. Nice shot. Short lang. Medyo short ng konti yung tirang yon ni Del Rosario. Pero napaudon yung crowd. Sa kabila naman, si Leona ang kumana kagad. So 49-52, tatlo na lamang po ang kalamangan ng Legazpi. Warning number 8, Ito yun. for delaying the game. Right now it's Villares. Borbe. Nope. Medyo Ayun na. umalat sila sa 3-point area itong Team Oo. Legazpi. And habang lumipad, papunta sa ring itong si Segura, he was fouled. Tingnan natin yung slow-mo. Cylinder foul on number 2. Meron. Meron ang Dun sa palm area ng arm nauna, ni Segura. nauna sana yung bola, coach, no? Kaya in that process, matatawagan ka talaga ng foul because pa-release ka ng bola sa lubong yung kamay, tatamaan ka talaga. So, I guess that in that last sequence, merong eagle eye yung ating referee because nakita pa niya yung last moment na yon. And that's a good call. Pero hindi nagustuhan yung ni Borbe. Segura making the second free throw. And this is only a 2-point ball game. Yes, it is. Gumanti ka agad itong si Borbe. Nakapaul ako Ito, ganti ko. Napakamot ng ulo si Banyares. Foul on number 7, Patrick Banyares. And this is the slow-mo. Penalty. Brought to you by Hotel Bonus shot Venetia. for Lloyd Jefferson Borbe. May shoutout sa mga taga Hotel Venetia. Maraming salamat po sa suporta para sa Ako Bicol Cup. Again, ito na po ang Sweet 6 Warfare, ang ating pong quarterfinals, kung saan yung 6 na pinakamagaling na teams na naglaban-laban mula doon sa 18 teams ang magtatapatan na. At ito po yung unang tapatan, Santo Domingo versus Legazpi, and Valderrama making that short range jumper from that big guy, and nasa kanila na naman uli yung bola. Segura! Sigurado yung tirang yon. In that last sequence, uncontrolled doon si Santos. He is the one bringing the ball down, kaya na-turnover sila doon. And mahigpit yung depensang ipinapakita ngayon ng Santo Domingo. This is bad. If that foul will be called, James Valderrama, that's his already third personal foul. That's big para sa Team Santo Domingo because he is the one controlling the inside game of Team Legazpi. Because of his size, nahihirapan doon to navigate their way Sabayo and Santos because of the presence of guy like Valderrama. But if you're going to sit him on that sa papasok na third quarter, that will be the biggest development here in our ball game. And that will definitely affect Team Santo Domingo in the defensive end. And now De La Cruz. At meron na lamang po tayong 12 seconds. So, siyempre, gagastahin na yan ng Santo Domingo.
Segura. From way outside, wala. Pero nandun si Banyares. Hindi na-control yung rebound. Nako, muntik nang tumama sa railings itong si Villares. Trying to save the ball as we end our first half of action sa labanan ng Santo Domingo na may score na 57. Legazpi leading with 57 points. Dito po sa Ako Bicol Cup, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. Kami po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Pwede sa Baskara, wala kitis yung napagitan na sa amon. Mga sabi yung sana. Kung di sana nagadan sa akin, kung man ako sa iyo magad sa pinto.
pag-asa. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya laro na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, kompleto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakita buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagapak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Maganda pa pangako ay tatayo, walang uuwi na, na kayo ko na magmay-atay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako, Bicol Cup. Di ka aatrasan sa basketbulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Terminatong puro text, huwag lang sumaglay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang grupayo. Salamat na kilala, dilama ko ang snow. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Para makita yun. Mga kasurog, kasama na natin ang ating 2nd District Congressman, none other than Kong Joey Sorte Salceda. So Kong, good afternoon po and welcome po. So I'm just gonna ask you po kung ano po ba yung experience nyo na you're watching live here at Ako Bicol Cup. Binabantayan ko kahit saan mapunta eh. Kasi nga, unang-una, ang tagal na bago nagkaroon po ng kasayahan at ang mga albayan nagkakaisa dahil sa sports. So, yung mga player, lalong-lalo na ako dahil marami po ako noon panahon na mga player na dinevelop, naka-scatter sila sa mga team. Katulad ngayon, meron ako dito mga players dito sa Legazpi, may mga players din po ako doon sa Santo Domingo. Plus the fact na lalong linalagyan ng excitement dahil po sa mga imports. Kong, what can you say about this basketball league, about Ako Bicol Cup 22 na pinapa-showcase nila ngayon? Ay, mahirap pantayan. Kaya ewan ko nga kung magpapabasketball pa ako eh. Yun lamang po, Coach. At meron ka po bang sabihin? Papasabi ko lang, congratulations po sa Ako Bicol, lalo na kay Congressman Saldico. Sa pag-sponsor po, it's for mounting this very phenomenal kind of tournament na which engages
many Albayanos in one setting basically. Thank you po, Coach, and thank you po. Magbabalik ang Ako Bicol Cup 2022. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Halftime, At eto na po tayo, balik sa ating ball game, and we are now sa pagpapasok ng ating second half sa laban between Legazpi and Santo Domingo. Ito nga po sa ating quarterfinals at tinatawag natin itong Sweet 6 Warfare. Di ba, Coach? Yeah, and nakita natin that in that first half, nakita natin ano yung ine-expect ko dito sa laban ng Santo Domingo and Legazpi. Yun din mismo ang kanilang ginagawa. Santo Domingo started pretty well dito sa ating ball game, pero Legazpi with their defense inside and the transition defense clicking up for them. Kaya ngayon meron silang 3 kalamangan, and our scoring leader so far sa ating ball game with Jomar Santos 17 points, Lloyd Borbe 13, and Aymar Sabayo with 9, and Sigura naman para sa Team Santo Domingo with 22 big points already. And again, another show para kay Kentoy Sigura. And well, ano pa ang dapat na gawin ng Santo Domingo para sila naman yung kumbaga pumanig naman sa kanila yung game na ito? Right, wala lang silang ibang gagawin. That run and gun offense ay magiging maganda siya if you're going to start it with a good defense. Right now, the story of this ball game is the defense to offense play of these both teams. And as we can see, parang hirap si De La Cruz na magkaroon ng output when it comes to point making. Kagaya nun, medyo short na naman yung tirang yon mula sa labas ni De La Cruz. This guy has to step up sa tingin ko para mas magkaroon sila ng chance to win this game against this bigger team Legazpi. Del Rosario to Mengamal, short yung tirang yon. Now it's Santo Domingo with Leona against 3. At meron tayong officials timeout doon. What happened? Yes, merong somebody's on the floor because of a cramp, I guess. And they have to replace it. Sino ba yung nandun doon na di natin makita from here? I think it's Sigura. I think it is Sigura na medyo nahihirapan with the cramp na nararanasan. We just hope that that guy will be back soon. Ayan nga, sisigura nga. And there goes Garing. Wala yung tirang yon. Ayan na si Del Rosario. And mukhang di niya nagustuhan yung foul na yon from De La Cruz. So easy lang, sabi ni easy lang kayo. Can we take a look at that replay of that last sequence between Del Rosario and De La Cruz? Players, please go back to their respective benches. Yan, napapangitin na lang itong si De La Cruz. Dahil parang sabi niya, ba't nag-react ng ganon si Del Rosario?
go back to your respective And benches. yes, makikita natin dito. Medyo hindi gaanong clear from that angle kung ano ba talaga yung nangyari. Ito, in this angle na lang. Nasabitan siya dun sa braso, and Del Rosario reacting to that last play. Parang he was thinking that that one was a hard and intentional foul on the part of De La Cruz. Pero napangiti na lang ni De La Cruz kasi parang sa tingin ko naman talaga hindi naman niya sinasadya yung ganong masaktan itong si Del Rosario. And right now, usap-usap yung mga officials natin with Sir Jojo Belen. Ang Deputy Commissioner for the Province of Albay, itong si Sir Jojo Belen ng SBP. Ito naman yung expect natin dito sa atin. Kaya nga tinawag ko tong warfare eh. Ito ay magiging digmaan. Yes. Dito sa Albay. Hindi talaga maiiwasan yung mga ganong sitwasyon na medyo, alam mo na, hindi pagkakaunawaan ng both teams pagdating sa mga fouls na nakukumit, di ba? You know, I know very well these two guys, Del Rosario and De La Cruz. Alam ko medyo mga cool-headed player ito. Hindi naman to siguro magre-react si Del Rosario kung hindi siya nasaktan in that last play. Pero nakita naman natin the sportsmanship of De La Cruz and Del Rosario. That's the important thing. At least hindi naman umapoy pa yung umuusok na ano. And that's a good thing dahil nadala naman sa usapan yung mga bagay-bagay. And right now still our officials discussing the matter. And again, ito po ang Ako Bicol Cup 2022 hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. At mapapanood po tayo sa Ako Bicol Online TV, Ako Bicol Party List page at sa page ni Representative Saldico. Right now, the question is, why are they discussing so long dito sa ating mga referee? You have to call that second motion doon sa last play na yon. You have to call it. Because two players are reacting to that last call. And I guess they're going to call an second motion to Tikboy Del Rosario and maybe Kaiser Garing. We will see kung yun na nga ang magiging tawag nila. Again, ito po yung last na pangyayari. Del Rosario ay tinamaan itong si De La Cruz. Yung second motion kasi nangyari dito, yung tulak ni Tikboy kay Kaiser Garing habang umaawat si Kaiser Garing. And I think yun ang nire-review ng mga officials natin. If Foul on number 16, Levi De La Cruz. That's his first team foul. And technical foul on number 16, Jonathan Del Rosario. One shot for Levi De La Cruz. So, nagkaroon ng technical foul itong si Del Rosario. Same ball. Is that for the second motion? Yeah. Yun ang tawag sa kanya doon. Yun nga yung push niya kay Kaiser Garing. 17 seconds on the shot clock. So, back to the ball game. Ang umiinit na warfare between Legazpi and Santo Domingo. Del Rosario launching a 3. Umalog lang sa ring. At nandito na ang mga taga Santo Domingo. Garing for a 3-point attempt. Wala. Del Rosario being guarded by Leona. Malyapre. Si Malyapre. That's his game. That's his game. Eugene Malyapre hitting the 3-point shot. Garing. Pumunta sa loob. Binigay muli sa labas. De La Cruz now. Nakita si Garing sa kabila. Libreng-libre. Banyares. Nice fake. Putting it up and
puts it in. We are seeing a lot of second motion here. Oops, that's clearly a foul from Garing. Foul on number 6, JC To Diaz. Garing. That's his first. Second team foul. So mas umiinit po ang ating bakbakan dito sa loob ng Ligao Gymnasium. Tapatan ng Legazpi at ng Santo Domingo. Warning on number 9, Joshua James Diaz for faking a foul. At yun si Joshua James Diaz ay natawagan ng warning for faking a foul. And we have another whistle from the referee. And it's for De La Cruz. Foul on number 16, Levi De La Cruz. That's his third team foul. And that's a pushing foul. Third team foul ng Santo Domingo. Walyapre to Diaz. Diaz to Mengamal, who cannot control the ball. Substitution, Jomar Santos for Roderick Lirio. So balik si Santos para kay Lirio sa Team Legazpi. Habang doon naman sa backcourt ay talagang mahigpit ang pinapakitang depensa ni Diaz para kay De La Cruz. And right now, Team Legazpi playing a 1-2-2 zone. Garing short para sa fall-away jumper na yun. Nausilyo na naman ang merong business with Del Rosario. Malyapre, pumunta sa loob. Sinapal. Itong si Garing. Yan yung nawala sa Team Santo Domingo in that late run sa second quarter that helped defense sa inside threat na Team Legazpi. And now they're pinapamalas uli nila. That's a good defense on the part of Jonas Leona. Kita natin in that replay. Oh, that's an offensive foul. So, Diaz talagang hindi binibitawan si De La Cruz. Pero nandun si De La Cruz with that lefty layup. Nakita na natin yun during that game on Team Malinaw. That's a spectacular. Inulit niya yung move na yun. Umiekes yung paa yung sa paa. taas. Del Rosario, mali ang nabigyan ng bola. Si Garing was now. Yun lang. At that's a good call. While Diaz is trying to make a steal, nag-commit naman itong si Garing ng kanyang foul. We have a wild third quarter. Yes, indeed. And this is really getting exciting. Yan yung slow-mo. Hinawakan niya yung kamay ni Diaz. Sabi ko nga sa'yo, partner, pagdating sa depensa, isa ito si Diaz at talagang masyadong effective when it comes to, defending his fellow guard sa opposing team. Talagang makulit ng depensa yan si Diaz. Hindi nga lang natin naririnig yung kanyang, hindi siya natin nakikita exploding in this ball game when it comes to... Number 8, Jonas Leona for faking a foul. So another faking a foul called. So we have a technical foul there on Jonas Leona for faking a foul. And talagang he argues with the referee. That's not about the argument on the referee, that's faking a foul. That flop ay tinawagan pangalawang beses kay Jonas Leona, pero I do not remember kung saan part natawag yon. Kaya nga he was siguro arguing with the referee. Para bagang tinatanong, ba't naman ako tatawagan ng ganon? Ba't ako mati-technical? But iba yung talagang nakikita ng mga officials natin sa nakikita natin.
And whatever their call is, it's going to be final. And right now, talagang Nasa 7-minute mark pa lang tayo pero So ayan, ready na si Del Rosario to take the shot mula sa free throw line. And that one was a miss. at si Fulay nasa loob na para sa Team Legazpi. Yes. Unang pagpasok ni Fulay sa game nito. And let's see kung ano ang mga kanyang magiging contribution being one of the veterans of this Legazpi team. Malayo yung tirang yon ni Santos. And now Fulay giving it to Sabayo. To Diaz from the outside. Wala. Na-rebound ngayon ng mga taga Santo Domingo. Ayan na ang mabilis na si De La Cruz against Diaz. Crossing over. At merong foul na naitawag. Hinihingi doon ng Team Legazpi pero nauna kasi yung hawak ni Diaz kay De La Cruz. That's why siya yung natawagan ng foul. Doon, tumama doon si Diaz. So right now, pinasok ng Team Legazpi is Harold Villares. Again, ito yung match up nila kay De La Cruz. In terms of speed, kailangan mong makipagsabayan dito sa mamang to. When it comes to vertical motion, magaling din naman talaga kasi itong si That one won't drop in mula kay Balbin. Ito na si De La Cruz setting the play. Outside to Leona. Leona overshoots. Nakuha ng mga taga Legazpi. Villares tumatakbo. Oh, trouble. Binigay kay Sabayo. And wrong timing yung pagkaka-receive ni Sabayo. Kaya he was called for a traveling. It's not na mali yung pasa ni Villares. Nagka lang sa timing ng paa din while receiving that pass. Garing being guarded by Sabayo mula sa corner. Banyares. Garing pumilit doon sa baseline, binigay uli sa kanya. Leona, they have to shoot. Ayun. Inabot sila ng kanilang 24-hour shot clock. At mapupunta sa taga Legazpi po ang bola. 59-60. What a ball game, coach. Yeah, 1-point ball game lang because these two teams ay magandang pinapakita na depensa and in their offense, marami din mga sloppy plays. Just like what happened kanina traveling on Sabayo, and right now 24-second shot clock violation on the Santo Domingo. And another foul on De La Cruz. That's his third dito sa ating ball game. Medyo masakit yun para sa Santo Domingo. And mas masakit, nasa penalty na ang Team Santo Domingo with 5 minutes and 42 seconds dito sa ating third frame. Yun, so Villares now will be shooting free throws, and this free throw shot is being brought to you by Willie & Sons. We make things together. Pasyal kayo sa mga branches ng Willie & Sons, Dami niyang mga ino-offer na iba't ibang brands na pwede niyong pagpilian dyan sa Willie & Sons. Sabi nga natin, basta appliances, Willie's. Villares, wala pa rin yung kanyang tira. Villares, missing those shots from the free throw line. Garing using his body. But nope. That ball won't drop. Kaya nasa mga taga Legazpi na naman po ang bola. Del Rosario to Sabayo. Fulay. Nakita sa kabila si Villares. Timing naman yon para kay Sabayo. Ang miss na yon mula sa 3-point ni Villares, pero nandun si Sabayo. Kabalik na si Sigura. Oo, to clean the mess. Kabalik na si Sigura. Short. Medyo short yung tirang yon. Nakakatakot pagka pumutok itong si Sigura sa 3 points.
talagang mararamdaman to ng Legazpi. Pero right now sila yung nagpaparamdam sa Santo Domingo na we are the dominant team. Ayan, kagaya ng mga tirang yan from Sabayo. And balik sa 5 ang kalamangan ng Legazpi because of the 2 make field goal by Sabayo. De La Cruz asking for a screen. Nabitin siya doon. Kaya he traveled. That's a good defensive job on the part of Legazpi. Stopping that play. Del Rosario, balik sa malaking mama. Sa paint, Sabayo. Siya ngayon ang kumakana, pero umalog yung tirang yon. Del Rosario. Wala. Hindi pa rin nakakabutas from the 3-point area si Tikboy Del Rosario. Malalakas yung tira, hindi makuha ang sentro nitong si Garing. Kakailang missed shots na siya. Ayan yung alertness ni Banyares on that particular play. Garing was fouled by Fulay, obviously. Kaiser Garing challenging the defense of AJ Fulay. Joseph Fulay, that's his first 14th foul. Substitution. Sayang yung mga tira ni Garing, ano? Anyway, mapupunta naman siya sa free throw line, and he will be taking 2. Wala din. Pati sa free throw, maalat din. Itong si Garing sa quarter na to. Short. Mukhang nakikita natin yung exhausted na itong si Garing. And another foul on Kaiser Garing. Team Legazpi will now shoot free throws because nasa penalty na sa Santo Domingo. And that's the good thing na ginagawa ng Team Legazpi. They want to attack the defense of Santo Domingo and fish fouls, and yan, makakascore sila to add more sa kanilang kalamangan. At importante yung mga free throw na to. Nakakapagpahinga na sila, nakakapuntos pa. Although both teams naman nakakapagpapahinga, pero it's on their advantage kasi yun nga, nasa free throw line sila. And Del Rosario making those 2 shots mula sa free throw line. 66-59. So lamang na po sila ng 7. Ito naman ang kupunan ni Del Rosario. Ang Santo Domingo almost losing that one is Banyares to Banyares. Another Banyares. That's way off the mark. At ayan, nakuha ng Legazpi ang possession. We have a bigger Legazpi now with Borbe, Sabayo, and Santos launching another triple. Almost, but not quite. Pero mananatili sa kanilang bola. Del Rosario trying it. Wala pa din. Pero nandun si Santos. Putting it back. Para sa Legazpi. This is a good adjustment on the part of Team Legazpi. They opted to go big. Nandun si Sabayo, nandun si Borbe and Santos. And that is why Patrick Banyares is forced to being dragged out of that shaded lane. Kaya nga, nasolo dun si Santos on that putback. Yes, and this timeout is being brought to you by Inco Tools, Legazpi, Sorsogon, and Naga. Inco Tools. Kung saan may Pilipino, may Inco. Right now, the question for Team Santo Domingo, how long are you going to sit James Balderrama on your bench? Because nga, minamama na sila ng Team Legazpi dito sa paglalaro doon sa inside game ng Team Legazpi are so much effective dito sa ating third quarter. They are utilizing Sabayo malapit sa na nasa paint palagi. And pagka hindi kinakaya, dinidish out naman itong si ni Sabayo. Pero yun nga, they're dominating from inside the paint.
And right now, it will be Santo Domingo's ball from our timeout. Or from the timeout kanina. De La Cruz. Pinasa kay De Los Reyes. De Los Reyes was blocked by Santos. 16 seconds on the shot clock. 16 seconds on the shot clock for Santo Domingo. Banyares. Nandun si Borbe sa harap niya. Tumira pa din. Nakuha ng kanyang kapatid. Banyares pa. Nope. Nag-aagawa ng bola. Mapupunta sa mga taga. We will see. Nagkabuhol-buhol doon. Dahil sa agawan ng bola, itong si Santos at si Banyares. And here we go with the slow-mo. So dalawang naka-green. It's De Los Reyes and pumaibabaw si De Los Reyes. Same ball. Mukhang mabigat pa naman itong si De Los Reyes. Ano? Mabigat din naman to si Santos. Mas matangad siya eh. Siguro ang weight itong dalawa. Almost the same eh. Almost same lang. So ang masasaktan dun yung floor. Kasi bumagsak silang dalawa eh. Yun ang masasaktan doon. Talagang magre-reklamo dapat. Once again, kasama niyo po si Kapa Morgan and Coach Kyle Marilla giving you the best play-by-play and analysis of this quarter-final game that we are experiencing dito po sa loob ng Ligao Gymnasium. Ang tapatan ng koponan ng Legazpi at ng Santo Domingo. Siyempre, kasama din natin sa courtside si Carmela Hernandez. Akala ko kanina sasabihin mo after that play-by-play, blow-by-blow eh. Ano yung boxing? Malapit na, no? Oo. Wag naman. We don't want to see that. Alright, so 14 seconds on the shot set clock. up ang play for, or ang possession for Santo Domingo. Banyares getting strong to the basket and binigay kay De Los Reyes. Again, this De Los Reyes guy for Team Santo Number Domingo, 19, he is Joel moving Santos. so well without That the is ball. first. Kaya nabibigyan siya ng mga ganong kalaling na pasa. Yun nga lang, ay hindi niya pa na-convert. That is because the length of Team Legazpi, medyo intimidated ang mga big guys ng Team Santo Domingo to orchestrate underneath. Kasi tingnan mo naman kung gano'ng kakahaba yan with Sabayo Santos and Borbe sa kanilang interior defense. Maaapektuhan talaga yung tira mo with those taller man defending you. Pero sa free throw, ganun pa din. Wala na sanang depensa doon pero hindi pa nakuha nitong si De Los Reyes. So sayang para sa kupunan ng Santo Domingo. And now, it's Legazpi's ball with Del Rosario setting them for another play. Del Rosario crossing over, pulling up. Nope. Eto na, nakuha ni Sigura ang bola. Tumatakbo, giving it. Sayang yung... All I thought was Sigura will be making the shot. Dapat kinuha na lang yung tira na yon. Doon. Nakanakaw doon si Villares. Sigura now. Fishing a foul pero wala. Substitution, Alvin Villagrosa for Jonathan Del Rosario. This slow-mo is being brought to you by Yashana Mall Legazpi. Where shopping is always affordable. Yung tirang yon ni Villares for Legazpi. Alvin Villagrosa balik sa ball game na ito. Santos throwing it up and putting it in from the outside. That's the fourth three-point shot made by Jomar Santos. He is right. He is hot right now. Oo. Yung tira pa naman niya parang hindi pa titira pero nandun na pala. And that's a takeaway from Villares. Right now, Team Santo Domingo having a dose of their own medicine.
Ngayon na nagfa-fast break ngayon the transition offense of Legazpi because of their defense. At yan nga po yung slow-mo na tira. Take away the Villares. And Santo Domingo now is in trouble. They're trailing by 16 points. At a minute and 5 seconds sa ating third quarter. Nasa Legazpi pa rin yung bola. So dapat gumawa na talaga sila ng paraan para makontrol nila ang lumulobong kalamangan. Sayang na naman yung pasang yon. Yung transition play na yon. Sigurado na sana yun kay De La Cruz kung tumama lang yung pasa nitong si Leona. Milagrosa being defended by Leona. Bumangga sa pader itong si Milagrosa. Pero nandun yung kayang mga kakampi. Pero hindi sapat yon para makapunto sila. Ito na si De La Cruz. Sayang na naman yon. Right now, De La Cruz and Segura, they need help sa kanilang teammates to make those shots. Yes, they need to step up. I thought it went in. Kapos yun, kapos yun, coach. I thought it went in eh. Parang straight na straight siya eh. Straight na straight, tumama sa net. Kung mabibigla ka sa yung paningin, talagang parang nothing but net. But it's nothing. Hindi tumama yung tirang yon, although sabi mo nga straight na straight sana. Kapos yon from Villares. Pero that's a nice shot. At yan, 10 seconds na lamang po tayo. Kaya ayan si De La Cruz, ginagasta yung oras. Giving it to Banyares. Banyares, gusto sanang pumasok sa loob. That's a good play na gusto niyang gawin, pero iniba niya lang yung pivot foot niya doon. Nagbago siya ng pivot foot. That is why natawagan siya ng traveling. Oo. Wala na yung tirang yon ni Milagrosa. At dyan nga po nagtatapos ang ating third quarter action between Santo Domingo na may score na 59 at ang Legazpi na lumalamang with a 75 points. Sa pagtatapos ng ating third quarter dito po sa ating tapatan ng mga magagaling sa ating quarterfinals or yung Sweet 6 Warfare dito po sa Ako Bicol Cup 2022. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Mga problemang legal sa tuyang susolusyonan ora mismo. Problema sa barangay, issue sa daga, problema sa pamilya, o kaya naman love life, issue sa trabaho, asin iba pang issue legal na hahanapan ng kasimbagan.
Digdi na yan sa Tabang Ligan, Kanako Bicol, Tabang Ora mismo. Hatod sa ito Kanako Bicol Party List, Asimkan Action Call Center ni Congressman Saldico. Problemang legal, itabang legal. Natiuran ako sa imo! Aram mo may akong anak kitag-relasyon ka! Aram ko lang kay Vicky, humanda ka Vicky sako. Tababang no katudurugin kita. Lahat po ng sinabi nila, walang katotohanan. Wala naman sila doon nang pumupunta sa bahay namin ang magulang niya. Kung dito sa maskara, wala kitis yung din. Napangitan na sa amon, mga sabiyo na sana. Kung di sana nagadan sa akin, wala man ako sa iya magad sa pinto. Umarangkada po ang Team Legazpi sa ating third quarter action. And right now, ganun ba rin ba ang mangyayari? Or ang Santo Domingo naman ang gaganti sa ating pagpasok sa fourth quarter action dito po sa labanan ng Santo Domingo at Legazpi. Leading in this ball game, 75 kontra sa score ng Santo Domingo na 79. That is third. First team foul. At ayan, Coach. And right now, ang ating scoring leaders natin so far, Jomar Santos mananalitas 22 points, Segura with 22 points. Again, the two key players for our ball game ay talaga nagpapakitang gilas in terms of scoring dito sa ating ball game. Ernesto. Madalang nating nakita si Ernesto sa ball game na to, no? So ayan na naman ang Legazpi after that miss from Santo Domingo. Binigay sa malaking mama na si Banyares. And kinabayuhan itong parang kinabayuhan ni Banyares yan, no? Although his intention was to get the ball, pero yun. Second team foul. And that's another foul for Banyares. At 17 seconds kanilang shot clock. Legazpi now having another opportunity para mas madagdagan pa yung kanilang kalamangan. Milagrosa giving it to Villares. Ang ganda ng play na yon. And Villares showing some athleticism on that particular play. Pero gumanti naman kaagad si Banyares. Right now nakikita natin kung sinong team ang nagro-rotate ng bola. And that is the Team Legazpi. And Hamoragan for the putback. Again, that inside game of Team Legazpi are super strong. Dito na nararamdaman yung lalim ng bench ng Team Legazpi. Ayan na. Umaarangkada pa rin po sa pag-start natin ng fourth quarter itong Team Legazpi as we listen to Miss Carmela sa kanyang report mula sa courtside. Yes, Coach Morgs at Coach Kyle, mukhang nagkukulang ang Team Santo Domingo sa kanilang depensa at opensa. Yun daw ang dapat nilang bigyan ng pansin ayon sa kanilang head coach na si Paulo Biñas. At medyo lumalaki na ang kalamangan ng Legazpi laban sa kanila. Pero we will see kung mas ilalaban pa nga nila ito at mas ibibigay ang kanilang 100% right now sa ating fourth quarter. Balik sa inyo, Coach Morgs at Coach Kyle. Maraming salamat, Miss Carmela. At yan, diretso tayo with our... Number 2, Lloyd Jefferson Borbe. That's his second. First team foul. At yan ang ating box score from the first to third quarter. Bago na naman yan dito sa atin. Salamat sa ating technical team headed by Sir Christian Calleja. And that's Ernesto launching a triple for Team Santo Domingo. And they need that sa sitwasyon na ito na sila ay humahabol sa Team Legazpi na may score na 79 at sila naman merong 64. Hamoragan
Medyo awkward yung tirang yon. At yon, inabutan sila ng kanilang 24-second violation ang Team Legazpi. Jonathan Del Rosario for Harold King Villarreal. And right now, the ball will go to Santo Domingo. Again, the ball movement of Team Santo Domingo. Kailangan nilang mag-regroup and mag-adjust dito sa depensa pinapakita ng Team Legazpi kanina. Team Legazpi is playing a man-to-man defense and suddenly yung adjustment nila on that 2-3 and 1-2-2, yun ang nakapigil dito sa atake ng Santo Domingo. Ernesto, once again, for another triple. Hinahanap mo yung kanina. Hinahanap ko kanina. Kaya sabi ko, hindi natin nakikita si Ernesto. Kasi That's a three. Oo. And right now, nagparamdam kaagad itong si Ernesto, making 2 consecutive 3-point shots. Milagrosa missing on that sequence. Now it's Banyares to De La Cruz. Wala yung tirang yon, na-rebound ni Milagrosa. Maala talaga ang game na to para kay De La Cruz. This is what the match-up na gusto ko. De La Cruz kontra kay Del Rosario. Santos! From the parking lot. That's the 5th 3-point shot made by Jomar Santos. Yung tira niya ay parang hindi mo akalain na titiran na eh. Oh, that high looping 3. The opposing team is left unguarded. Borbe from the outside pero wala yung tira yon. Ayan na. Ito, wala pa rin talaga. Itong si De La Cruz. Del Rosario now being guarded by Garing. Del Rosario stepping back. Wala yung tira yun. Pero nandun si Borbe who was fouled while he's trying to put it back sa rim. He was fouled by, obviously, it's Ernesto. Third team foul. Substitution. Then Joshua Banyares for JC Kaiser Garing. And 2 shots for Lloyd Jefferson Borbe. There you go. The mighty voice of our arena announcer, Julius Russell Porlas. For Borbe, who is now shooting free throws. Second one will also count. Right now, Team Legazpi scouted very well. Itong Santo Domingo, they are controlling the production of Levi De La Cruz. Na ngayon si Levi De La Cruz medyo umaalat na ng tuluyan dito in terms of scoring of his, because this guy has the prowess to score. Kahit anong depensang ibigay mo sa kanya, he can definitely score. Pero siguro the tight defense, that hard-nosed defense of Team Legazpi towards him, yun siguro nakakapigil ngayon. Oo. And pinalitan na si De La Cruz. That's a nice floater mula kay number 9 Banyares. Del Rosario calling for a play here. Sabayo sa high post to Milagrosa. Na-wipe siya doon ni Banyares si Santos. That's his 5th. 4th team foul. At yun nga, talagang he was fouled there by Banyares. So ito, binalik na nila si James Valderrama, who sit out on their bench for quite a long time because of the 3 fouls. Almost stealing that one from 13 seconds. the Legazpi's play is Banyares, pero he lost it. Now mababalik siyempre sa Legazpi ang bola. Del Rosario.
To Sabayo. To Fulay. Launching a triple. Wala. Short yung tirang yon ni Fulay. And there you go. That guy with a ponytail, Ernesto. And his triple. Yan ang arsenal niya talaga. From behind the arc. And that three-point shot was brought to you by Willie and Sons. We make things together. Nasa transition ang Santo Domingo, you have to locate where Ernesto is because he will definitely launch his three-point shot every time na mabibigyan siya ng tsansa. As we can see right now, labas yung dalawang key players natin for Santo Domingo. It's Segura and De La Cruz. 14 seconds on the shot clock. I think this is a gesture for Santo Domingo na yun na. Pero hindi natin alam. Baka iba yung nasa plano nila at ibang iniisip nila. Ayan na naman si Ernesto. Being guarded by Fulay. Launching another triple. Almost, but not quite. Sabi mo nga, Coach. That's a fourth shot. Pinilit na yun ni Ernesto. Pero mukhang sa tingin ko straight na kinulang lang. Santos. Del Rosario. To Fulay. The shot clock will reset because of that kickball. 14 seconds on the shot clock. So, 4.15 remaining in this ball game. And Legazpi has 13 seconds to shoot. Sa possession na ito, Del Rosario mula kay Milagrosa. Stepping back is Del Rosario, launching a triple. Wala yung tirang yon. Wala pa rin Short. talaga for Tikboy Del Rosario. Muntik na. And even Alvin Milagrosa, these two guards of Team Legazpi ay hindi pa nakakapasok ng kanilang mga 3-point attempts. And Alvin Milagrosa is known for his 3-point shots, di ba? Being hounded by two men in blue, itong si Banyares. Same ball, substitution, Joshua James That's Diaz almost for another Alvin Milagrosa. takeaway for Legazpi, pero mananatili ang bola sa mga naka-green. Shot clock. Ernesto to Valderrama, the big guy. Ernesto, another triple from the guy with a ponytail. And that one was brought to you by Inco Tools Legazpi, Sorsogon, Naga. And all of a Kapag sudden, may Pilipino, may Inco. and all of a sudden, this is only a single-digit ball game It with is. Legazpi enjoying a 9-point lead. Foul number 22. So mga James tatlo pa o Banico apat na Valderrama. 3 points itong si Ernesto. That is Ay four. nako, at di po makakapuntos itong Legazpi. Substitution, Halking Villares for Joseph Fulay. Villares Two checking in shots for Jomar Santos. JJ Fulay or AJ Fulay. Santos on the free throw line. Yes, making it or making the first one count. And now about to launch his second throw. And yes, it's good. Valderrama, the smaller guy of Santo Domingo. Banyares faking, turning, Ganda nung pihit. and hitting. Ganda nung pihit no ni Banyares. Oo. That's a beautiful play for Banyares. Now it's Santos' turn to make his natawagan ng foul doon itong si Santos. Foul number 19, Jomar Santos. That's his second team foul. Substitution. That's out of Levi De La disappointment Cruz siguro for after Jay Valderrama. failing to make that shot. Samantala, balik na si De La Cruz.
May chance pa ba coach ang Santo Domingo sa Meron. score na 77-86? Meron. They are only trailing by 9. That's a 3-possession ball game. So if you hit 3 3-pointers right now, you're going to be back on this ball game. Kaya lang yun, muntik ng maagaw ng mga taga Legazpi. Pero Ernesto was fouled by Villares. Foul number 18, Harold King Villares. That's his third, 14th foul. So we have 2 minutes and 43 seconds remaining sa ball game natin. Santo Domingo. An exciting ball game between Santo Domingo and Legazpi. And this timeout is brought to you by Yashano Mall, where shopping is always affordable. Yashano Mall, Legazpi. Right now, Team Legazpi, if they want this Team Santo Domingo to crawl back to this ball game, they have to defend the 3-point lane kasi dito papatayin sila ng Santo Domingo because right now, if you're going to let Ernesto to take those wide open 3-pointers, he will definitely make you pay. Yes. Napakataas ng porsyento ng mga tira ni Ernesto from the 3-point territory. At umabalikan nga natin yung stats. Santo Domingo in that first round, they are at 42% from the 3-point area. That's so high para sa isang kupunan na magkaroon ka ng ganun taas na porsyento when it comes to your 3-point shot. So definitely, kung i-breakdown mo yung stats na yon, they are getting an attempts na in good looks, kaya yung mga attempts nila ay pumapasok. And that means Legazpi is in threat pa din as we come close to the ending of this ball game. But right now, Team Legazpi playing at a 1-2-2 zone in their defense. But I guess they will turn it to a 2-3 because kaya nga kanina, nung nag-1-2-2 sila, naka-adjust din yung opensa ng Santo Domingo attacking the middle. Pero ngayon, sa 3-point area naman sila ngayon naglalaro. They're setting Ernesto sa mga plays na yan. Niyoyo niya yung tirang yon. It could have been a 3-point play. Oh, that's foul. That's a foul. That's a foul. Good foul. Good call. And I think that's a... Do you think that's a good foul for Santo Domingo? Yeah. Good foul na rin yun kasi hindi mo binigay yung 2-point opportunity sa kanila even though you are in the penalty. Kasi kung ano naman, wala ka na magagawa dun eh. You should have let it go. Pero, let's see. Pero nakuha nga ni Diaz yung first shot niya. Diaz on his second, yes. Santo Domingo now with Valderrama. Giving it De La Cruz. De La Cruz crossing over, giving it to Ernesto. Nandun si Banyares. Again, the #1 rebounding guy dito sa ating no, that's not Patrick Banyares. That's the other Banyares making that putback. Pero ganun pa rin, that's a good rebound and a putback for Santo Domingo after the miss of Ernesto. And right now, nasa Legazpi ang bola. This is just a one-digit ball game. Right now, if you are Team Santo Domingo, are you going to give the 3-point shots on Team Legazpi or are you going to risk it inside? Ako, I will give it sa 3-point na lang. Hayaan ko na lang sila na tumira sa 3 points. Kasi mas may advantage sila na tumira sa loob. And right now, meron na namang chance yung Legazpi. And Del Rosario asking for a clear out. Del Rosario fading away, short. Sayang yung opportunity na yun for Santo Domingo. And right now, Legazpi
ginagastan na lang yung kanilang oras. Sabayo. It could have been an sportsmanlike foul. Foul number 22, James Manico Valderrama. That's his 5th penalty. So that's his 2 5th shots for personal Highlands, foul for Sampaio. Valderrama. And that's an unsportsmanlike foul. No, that's on a regular foul. A regular foul. Ang naitawag doon kay Valderrama. Kasi nauna yung right now Sabayo nasa free throw line making the first one. We are under a minute sa ating pong laban between Legazpi and Santo Domingo. You know what, partner? This is a lucky break on the part of Team Legazpi. Even si Del Rosario is so maalat dito sa ating ball game. Pero yung kanyang mga teammates ay nag-step up para makuha at least they are so near sa kanilang unang panalo dito sa ating Sweet 6 warfare sa second round ng Ako Bicol Cup. If those two guards of Santo Domingo ay nabiging mas maganda yung output offensively, ay nako, delikado pa rin talaga itong Legazpi. Kaya lang yung Sigura and De La Cruz, hindi naging ganon yung ka-epekto or yung effectiveness nila offensively sa larong ito. But good thing, nandun naman si Ernesto na nagbibigay pa rin ng buhay sa Santo Domingo, making those 3-point shots. But that's not enough. Oo. Pagkalaban mo itong very deep team Legazpi. This is another powerhouse team na talagang the favorites to win this Ako Bicol Cup. 14 seconds on One of the shot favorites. Itong Team Legazpi. But then again, mga kasurog, unang match pa lamang po natin sa pag-start ng ating Sweet 6 Warfare Quarterfinals ng Ako Bicol Cup. Meron pa po tayong dalawang laban dito po sa loob ng Ligao Gymnasium. Abangan po yan maya-maya. 9 seconds shot clock na lang ang natitira para sa Santo Domingo. De La Cruz launching a 3. Wala pa din. Pero nandun yung kanyang kakampi, De Los Reyes. Muntik nang maagaw yun ang mga taga-Legazpi. Another one, and that will definitely count for De La Cruz from behind the arc. Finally, Levi De La Cruz hitting his 7 3-point shot. 7 points. Santos. Wala. Inilabas ang bola pero na-foul si Don ni De Los Reyes. Foul number 13, Nino De Los Reyes. That's his first penalty. 2 shots forward. Joel Santos. Santos sa free throw line. And that one will drop. He has to secure these 2 free throws if they want to seal this victory over Team Santo Domingo. And yun na nga, narinig ka coach, talagang sinigurado na niya ang kanilang panalo kontra Santo Domingo. And another, nagbibigay pag ng buhay ang mga tira ngayon mula sa labas ng Santo Domingo. And that one was courtesy of De La Cruz. Almost. Pero nabalik sa kanila. Oo, nabalik sa kanila. Foul number 12, John Don Ernesto. That's his third penalty. Sayang if this James Diaz. 3-point shots made ay nagawa nila earlier, a little bit earlier, it could have been another story. Pero they came late. Diaz missing that one mula sa free throw line.
As you can see, mga kasurog, 13 seconds na lang po. 13.6 to be exact ang ating nalalabi dito sa laban na to. And Diaz making the second one count. Banyares nahirapan. And I guess that's handling it. that ball. That's it for our ball game. Legazpi drawing first blood dito sa ating Sweet 6 warfare of the quarterfinals of Ako Bicol Cup. And they are the quester. I mean, they're the conqueror of this ball game. Again, the good effort on the part of the teammates or the players of Team Legazpi, even though Tikboy Del Rosario was a bit off dito sa ating ball game, they stepped up and they get the good production, quality minutes, and every player that they brought inside the hard court ay nagbigay ng tulong sa kanila in terms of defense and offense, and that is why they are going to go home with the first victory dito sa ating second round. Yon. Sorry nga, Coach. Ang unang victory sa ating Sweet 6 Warfare Quarterfinals Ako Bicol Cup 2022. Final score natin, Legazpi 94, Santo Domingo 85. And anong masasabi mo, Coach, sa naging laro natin? Sinasabi mo earlier kanina na yung expectation mo ay talagang naibibigay naman ng mga ng both teams, but at the end of this ball game, ano ang naging diferensya talaga ng Team Santo Domingo? Again, the grit and grind system of play ng Team Legazpi, they have had intimidated yung mga players ng Santo Domingo underneath. That is why they are forcing them to commit turnovers, and sabi ko nga kanina, Team Santo Domingo having their own dose of their own medicine na tinakbuhan din sila ng Team Legazpi, but because of Team Legazpi making sure of every wide open 3-point shots, at least they are registered at least 13 3-pointers dito sa ating ball game. Yun. And sa unang usap natin kanina, mas maganda yung records ng Santo Domingo when it comes to 3-point shooting because of that 42%. Tama ba, Coach? Oo. Pero sa larong ito, yung Legazpi yung nag-step up when it comes to 3-point shooting. Oh, alam nila, they have a good scouting report na this team, Santo Domingo, is shooting pretty well sa ating 3-point field. Kaya ngayon, binantayan na nila masyado yung mga gwardiya and those hot shooting guys ng Santo Domingo. Yun. And right now, we have Carmela mula sa courtside with our Congressman Saldico, kasurog player of the game. Carmela. Kasama na nga natin ang ating kasurog player of the game. Walang iba kundi si Jomar Santos ng Team Legazpi, scoring 33 points, 12 rebounds, 1 assist, and 1 steals. So Jomar, congratulations. Ano ba sa feeling na sa inyong first game dito sa second round, ang ating quarterfinals, ay kayo yung nanalo? Siguro masaya para sa amin kasi sulit yung effort namin lalo na sa depensa talaga. Tsaka since second round na, importante lahat ng games para sa Final Four. So, pagtatrabuhan talaga. So, gagawin mo ba tong motivation para sa mga susunod pang laro? Oo. Kung kayang i-improve pa, 101% pwede. That's the spirit, Jomar. Once again, congratulations. Balik sa inyo, Coach Morgs and Coach Kyle. Maraming salamat, Miss Carmela. And there you go. Ang ating Congressman Saldico, kasurog player of the game na si Santos. And ano ba meron? So dyan po nagtatapos ang ating unang laban sa ngalan po ng Ako Bicol Party List with of course Congressman Saldico and Kong Jill na nandito rin. Kong Jill Bongalon. Kami po ay magbabalik para sa ating susunod na laban between Pulangi and Malinaw. Diyan lamang po kayo.
atin.